Pabor ka bang ibaba sa 10 taong gulang ang pananagutan sa mabigat na krimen? Partner Badong. Ako po, yung pananagutan po, wala po sa edad yan kasi kahit nga grade 1, grade 2, may pananagutan na yan. Pero hindi po dapat sila isinasama, no, dito po sa mga kriminal o wag na bawal na yata tawaging kriminal. Hindi dapat sila sinasama sa people, anong tawag doon sa mga ano? PDL. No? People's Deprived of Liberty. Yung mga normal, yung ibig sabihin yung mga matured. Ako naniniwala ko na dapat may pananagutan na kahit 10 taong gulang. Pero wag naman silang isasama doon sa mga regular PDL. Dapat magkaroon po ng para sa kanila lang. Sa Amerika, ang tawag nila dyan juvenile. Di ba? Juvenile na sila lang, mga panay mga bata, mga under yung wala pa pong sapat na gulang. Kaya tapos tuturuan sila doon na yun na nga no, yung pag-aaralin sila doon. Tapos tuturuan sila ng kumbaga doon na yung hindi na ibigay ng yung hindi na ibigay ng magulang nila, sila yung magpupuno. Parang hindi pa rin bilanggo, pero nakahiwalay po sila sa mga pangkaraniwang bata na hindi loko, kumbaga. Yun lang, partner. Partner, bago ko ipaibigay kay Partner Bisdak, pasahin ko lang ang na-comment ng ating taga-subaybay at ang aking pinsan na yan na si Agaw Amik. Yan, please join the Judicial and Bar Council survey until August and put negative feedback on Boying Rimulya para hindi siya ma-shortlist. Ayan, Partner Bisdak. Meron pa to, Pakulay, kay Amik TV. Children's in conflict with the law. Ayan. Ako sa akin mga kapartner, dudugtong na lang ako dun kay partner Badong kasi halos pareho kami ng stand dito eh. Kasi medyo mainit ito ngayon sa Senado, pinagdidibatihan ito. Yan ay panukala ni Senator Robin Padilla. So maraming nagsagutan nga sila ni Kiko at marami pang senador. Yung pananagutan kasi, normal naman po yun talagang dapat managot. Ang gawin na lang siguro natin, parang droga, no? Ang constant use ng drugs, ang tawag sa iyo dyan ay drug addiction. So ano ba ang programa ng gobyerno patungkol dito? Di ba nagkaroon tayo ng rehabilitation center? So yung rehabilitation center para gumaling itong mga drug addicts na mga to, tayo nga, binigyan natin ng pagkakataon magbago itong mga adult na, no, itong mga drug addict, mga durugista, nagsayang tayo ng pera, no, nagbuhos tayo ng pondo dyan para mabago ang buhay nila kahit yung edad nila, kung titingnan mo, wala nang pag-asang magbago eh. Pero binigyan pa rin po natin ng pagkakataon yung mga yan na magbago. Bakit ayaw rin natin i-apply dito sa mga minor de edad na pwede pang mabago ang buhay nila? Kasi karamihan po nito mga kapartner, yung mga batang ito ay biktima ito talaga ng mga sindikato. Biktima ito ng mga mapagsamantala ng mga kriminal na hindi nadawit nila yung mga kabataan kasi nga pagkabataan ang ginagamit ay hindi mapaparusahan dahil nga 'di ba 18 years old tayo, no, in above, yun po ang mananagot sa batas. Papanagutin, oo, tama yung sinasabi ni partner Badong. Pwede naman ho yan. Bigyan na lang po natin ng, kumbaga, special na treatment sa kanila kasi mga bata naman ho. Mantakin mo yung 10 taon gulang. 10 taon gulang, kailangan pa po natin ng guidance. Yung ibang mga kabataan kasi dyan, napariwara lang dahil din sa kapusan ng kanilang pamilya. Ang bottom line pa rin dito, ang may problema pa rin dito ang gobyerno. Kasi wala silang programa patungkol sa mga ganyang mga kabataan. Bakit ayaw po natin bigyan ng napakagandang programa at hanapan natin ng solusyon para maiwasan na mayroong mga kabataan na masangkot sa mga krimen, mga karumal-dumal na krimen. Mababago pa natin yan eh. Tingnan mo ha, yung Commission on Human Rights, sinasabi nila, di ba, yung war on drugs ni Tatay Digong, yung mga durugista, pwede pang magbago yan. Huwag muna natin na gurgurin ang mga yan. Huwag muna natin bawian ng kanilang buhay. Huwag mo muna i-death penalty.
Yan, matatanda na yan, mga durugista na lang. Na talaga yan, na binibigyan pa natin ng benefit of the doubt na pwede pang magbago. Dito pa kaya sa mga kabataan na ito, 10 taon, 11 years old, 12 years old, di pa ho kaya rin nilang magbago. Ang kailangan lang natin, magbigay ng magandang programa ang gobyerno para dito, ikulong natin. Pero wag naman natin isama dito sa mga, alam mo, nakapatik, may tato ba, no? Na parang talagang kriminal na yung dating ng mga kabataan. Baguhin natin ang buhay nila. Yung mga pangarap nila, bigyan natin ng pag-asa. Huwag nating isara ang pinto nating mga Pilipino na itong 10 years old na ito ay pwede pang mabago. Ako naniniwala ako, kung naniniwala ang mga Commission on Human Rights sa mga durugista na mabago ang buhay nila, mas naniniwala po ako dito sa mga kabataan na biktima ng mga kriminal, biktima ng kahirapan, na mabago rin ang buhay nila dahil sa ginagawa nilang hindi maganda sa kapwa. Yan lang, partner. Ayan. Partner BMR, bago ko ibigay sa'yo, meron akong sasabihin lang tungkol doon sa sinabi ni Senator Ronald Bato de la Rosa na ang sabi niya, ang mga kabataan ngayon hawak ng mga sindikato. Pero ang mga kabataan ngayon, sila na di umano ang mismong sindikato. Partner BMR, ano masasabi mo dyan? Kung totoo man yan, ayon kay Senator Bato, na sinasabi mo ngayon, nakakalungkot kasi tayo sa buong mundo, bukod tangi tayo na mayroon po tayong malaking pagpapahalaga ng tinatawag na family-oriented ang mga Pilipino. Tayo yung mayroon talagang tinatawag din na tender loving care ng isang magulang. So kung darating tayo sa puntong yan ng ating mga anak, napakababata pa at mapapariwara na, nasaan na yung tender loving care ng magulang? Saan natin mahahanap yun? So tayo ay isa sa hinahangaan sa ibang bansa at pinagkakatiwalaan tayo ng iba't ibang mga lahi para alagaan ang kanilang mga aged people at mga kabataan. Pero tayo dito hindi na natin kayang alagaan. How ironic pagka nagkataon, ano ho? Ngayon mga kababayan, tungkol naman dito sa ating opinion at pabor ba tayo dito sa 10 taon? Ako po ay disagree po ako dito na 10 taon. Manapa siguro, baka po pwede pa ito 12 hanggang 14. Diyan siguro, pero hindi rin ako agree doon sa nagawang batas ni Senator Kiko Pangilinan kasi sobra na rin yun na palagay ko lang masyado na ring matanda na yun. Ganito na lang, total napapag-usapan na lang din, sabi nga ni Senator Marcolita sa hearing nila dyan. Minsan kasi parang tayo, we are barking at the wrong tree, di ba? Parang tahol tayo ng tahol, sigaw tayo ng sigaw, pero hindi natin nakukuha kung ano talaga ang sanhi ng problema. Maniwala kayo sa hindi, mga kapartner, ang isa sa nakikita nating problema dito ay yung mga taong nandyan po talaga sa mga homeless or mga wala pong tirahan na sarili. At yung mga hindi ko naman po sinasabing dinidiscriminate ko sila rito. Pero kung mag-grade tayo, nandyan po sila kasi biruin mo, ipinanganak ka na dyan sa kalsada. Nanganak ka, nagkaanak ka dyan sa kalsada, nagkaapo na kayo dyan. So, ano ba ang inyong nakikitang future? Yun sana yung tutukan kaagad ng ating pamahalaan at titingnan nila na bakit may mga matagal na tayong may mga programa dito sa ating mga DSWD na kinukuha natin ang mga bata, mga magulang, dinadala natin sa mga facilities, pero ang problema hindi po ito nami-maintain. Yun sana ang isa sa maging mahalagang papel ng ating mga DSWD, tulungan nila na ako ang tawag ko dyan mga partner sa mga homeless, liabilities ng gobyerno yan. Yan yung dapat talaga na kinakalinga ng ating pamahalaan. Hindi yung mga taong mga nag-aantay lang, yung mga tatamad-tamad na mga malalakas naman, may mga bahay naman, yun ay dapat trabaho ang ibinibigay doon. So dito nanggagaling yung malakas na puwersa ng paggawa ng kasamaan dahil sa kahirapan, dahil wala nang nakikitang pag-asa. So ito yung tutukan sana at doon papunta naman sa mga pamilya, sa mga magulang, isa pa rin yung mahalaga talaga. Ang mga kababayan natin minsan nakakalimot na
kilalanin ang salita ng Diyos eh. Kasi una, bago lumabas ang mga bata papunta sa paaralan, magulang muna talaga ang una dapat mangaral dyan. At ayon sa Biblia, sinasabi yan sa Kawikaan, turuan mo yung bata sa daan na dapat niyang lakaran upang kung siya ay tumanda, ay hindi niya hiwalayan. Ganun sana. Yun ang maraming pagkukulang sa ating mga magulang. Yung bang turuan ng mabuting asal at mahalin sila ng maayos, wag silang itrato na para bang isa lang silang kasangkapan o isa lang silang libangan, kundi pahalagahan sila, ipakita sa kanila na mayroon silang papel na mahalagang papel na gagampanan sa ating lipunan. Yun lang mga partner. Ayun. Pero nung araw, partner, no? Tayo, halos magkakaedad lang naman tayo eh. Grabe, mamalo kasi nanay at si tatay noon eh. No? Talagang... Partner, mas bata ako sa'yo, partner. Sige, basta yun. Magkasing edad lang tayo halos. Di ba? Grabe mamalo si nanay at si tatay. Kahit sa eskwelahan may pingot si teacher. Kaya yung mga kabataan, merong takot pa na gumawa ng di tulad ngayon, partner. Talaga, grabe, mga bata ngayon. Makapagnakaw mismo sa loob pa ng bahay. Yung iba, tayo, napalaki natin na maayos yung mga anak natin. Pero yung iba, na nakikita rin natin sa social media, di ba, grabe na, partner, ano? O yun, partner, diretso na tayo dito sa ato. Teka, partner. Mas maganda pa, palawagin lang natin konti kasi mainit na usapin. Dudugtong lang ako, partner, no? Sige. Sa mga maraming salamat Asli Grace 31 sa inyong pakulay. Alam nyo, noong kapanahonan po natin, meron po tayo sa eskwelahan, tinuturo na agad sa atin yung tinatawag na good manners and right conduct. Ayun, At hindi lang yun natatapos doon sa good manners and right conduct. Meron pang religion. Bago ka uuwi, may religion, nabutan mo yan na partner ka, PL. Nabutan mo. Oo. Yun yung isa sa mga magandang ginawa noon para ma-guide yung ating mga kabataan. No, ang tabi mo, tinuturo. Oo. Ang tawag sa amin yan dati, catechism. Catechism sa inyo. Yan, oo. Isipin mo, ang ganda nga, tinuturo yung good manners and right conduct sa eskwelahan, elementary, ginugugol na natin, mabuting mabuting asal. At the same time, talagang merong catechism, religion nga. Pagka-uwi ka, salita ng Diyos yung baon mo pag dating mo sa bahay. Which is yun ang nawala. Bakit ayaw natin gawin muli at ibalik yan? Ibalik yan na nagiging epektibo po yan ng mga kapanahunan. So ngayon magkaroon lang siguro tayo ng kunting ang tawag yan, revision. Kasi high-tech na rin po ngayon Dati, bubukas ka lang ng Biblia, so ngayon siguro PowerPoint na. Ipapalabas doon at para magpapalabas ka ng movies about religion, para ang tawag dyan, ang mga bata, doon pa lang sa eskwelahan, matuturuan na at ang mga magulang din meron ding papel diyan kasi nga ako po natatakot diyan mga kapartner na yung maabuso yung karapatan ng kabataan. Meron tayong tinatawag na children's right. Ano po yung karapatan nila? Karapatan nila makapag-aral ng maayos. Karapatan nila matupad yung kanilang pangarap. 'Di ba sa buhay lahat tayo bata pa lang tayo, nangangarap na tayo. Wala naman sigurong bata na mangangarap na gustong maging kriminal. Sa akin ko dito guys, ang gobyerno, seryosohin na po yung isyong ito dahil dumadami na po ang krimen na kinakasangkutan ng mga kabataan. Paano po ito mapipigilan? Paano po natin maigagahid yung mga kabataan? Kasi sa ayaw natin sa gusto, ang kabataan pag-asa pa rin ng bayan Kasi sila yung next generation natin Sila yung susunod sa atin. Sila yung magiging next leader ng ating bansa. So ngayon i-guide na natin. Kaya nga gusto ko yung panukala ni si Pastor Kibuloy na kumakandidato po sa pagkasenador. Maraming salamat Doc Amelia nung midterm election sa Pakulay. Ano yung isa sa mga magandang panukala ni Pastor Apollo si Kibuloy? Magkaroon ng special education para sa mga kabataan na ang tanging layunin ay ituro ang pagmamahal sa bayan. Siguro kung meron tayong pagiging makabayan, hindi yung kagaya sa UP na makabayan, mamundok.
Siguro ito ang gawin ng gobyerno ngayon, yung mga nasa street, sa mga bangkita, no? Nasa mga yung squatter area na mga kabataan, palaboy-laboy. Pagdadamputin na lang kaya natin yan at pag-aralin natin doon sa eskwelahan na yan. Iwan ko lang kaya kung meron pang magagamit ng mga sindikato para sa mga karodumal-dumal na krimen, mga kapartner. Ayun. Pero para sa akin, partner, no? Ipapaubaya ko na lang sa mga senador kay Robin Padilla kung ano man ang magiging kahinatnan dito sa sinusulong niyang batas. Kung ano man ang mapag-usapan nila, majority, doon na lang ako, partner. Ay, partner, mali ka dyan, partner, kasi nga, binoto natin na huwag mong ipaubaya. Kailangan bubusis tayo. Sayang yung sa Birada Aguila tayo. Bubusis ka. Huwag mo lang ganun-ganun. Bahala na lang kasi kakampi natin yan. No. Kailangan ikaw manindigan ka. Kung may pupunain mo. Kasi hindi po pwedeng ganun tayo. Asa tayo. Ay bahala ka na lang, senador. No. Kailangan ilabas natin ang ating dito, mga anak natin at mga apo, magiging apo. Kasi kung mamali lang itong panukala ni Idol Robin Padilla, patay kang bata ka. Delikado ang lahat ng kabataan sa ating bansa. Pero dahil nga kasi, partner, malaki tiwala ko kay Senator Robin Padilla. Bagamat meron tayong sariling opinion, yung opinion na ako, yung opinion ko, 12. Ito masyadong bata nga, itong Jace. 12 ko. No? Yun ang gusto natin. Ako yun ang gusto ko talaga kasi masyadong bata nga naman, Jace. Kawawa yung mga bata na alam mo yung hinuhubog pa lang nila yung sarili nila para sa paglaki nila at hindi pa nila alam o hindi pa nila tiyak talaga, mga partner, kung ano ba talaga itong mundong kinagagalawan nila, mga partner, o kung saan sila papanig, maliban sa ating mga magulang tayo ay narito para gumabay sa kanila. Minsan kasi naliligaw ng landas. So ito nga, ginawa ni Senator Robin Padilla o itong batas na ito, isinusulong niya. Ang hinihiling ko lang naman sa Senado, wag naman masyado mababa. Okay na yung 12 years old. Yun. Tama dyan, mga kapartner. Kaya kailangan ipaliwanag din nila sa taong bayan. Yan. Bakit ba? Ganito ba ang edad? Pag ikaw, lilitisin ka, saan ka ba ikukulong? Kasi ang nakakatakot kasi dyan, malay natin, ang gusto mo, papanugutin mo yung 10 years old, 12 years old, papanugutin mo. Ano yung kumbaga, kasiguraduhan na yung batang ito, 10 years old is 10 years old, 12 years old is 12 years old. Kung litisin mo ito, saan mo siya ikukulong? Ano ang gagawin mo? Ano ang programa mo pag nasa kulungan na siya? At ilan years siya makulong? Ang penalty ba nito? Ganon din yung penalty sa mga adult, mga ordinaryong mga kriminal. Dapat meron silang malinaw na ilatag sa atin. Hiwalay. Hindi po pwedeng uuyon tayo sa kanila. Kasi baka bigla na lang magkagulatan tayo, umuuyon kayo sa amin, sumang-ayon kayo. Literon, matatamaan yung natin, matatamaan tayo dyan kasi sayaw natin sa gusto, magkaapo tayo, magkaanak, may mga kabag-anak tayo. What if tatamaan ito ng batas ni Idol Robin na hindi pa masyadong klaro kung ano po yung nilalaman ng batas kasi ang pinagtatalunan dito, edad pa lang. So kailangan malinaw ito sa atin dahil pag tira lang ng tira sa sangayon lahat ng mga Pilipino dito, my God, kawawa naman ho tayo. Hindi naman yan nangyayari sa panahon ni Tatay Digong, tingnan mo Sa panahon ni Tatay Digong, nagiging stricto siya, kamay na bakal siya. Bakit hindi naman naiulat na may mga kabataan na naging kriminal? Pero sa panahon ni Bongbong Marcos, makita mo yung pumapasok sa eskwelahan, kusang binaril yung kaklase. Nabalitaan mo, partner Badong yun? Isa ang ibig sabihin yan. Ang diferensya ay yung mga namumuno sa ating bansa. Sila ang may diferensya dito, partner. Tama lang, partner. Dagdag ko lang, partner. Alam niyo po, maraming pag-aaral na yung mga teenager na nung nakulong sila, doon na sila natuto eh. Marami tayong nababalitaan na ewan ko lang, isa dyan sa mga sikat na gang leader natin ngayon. Pumanaw na yata. Si Sebastian, anong pangalan nun? JB ba yun? JB isa sa sikat na mga gang leader yan, di ba?
Diyan na raw sila natuto ng ng mga iba't ibang krimen sa loob ng ng bilangguan. Kaya kung diyan natin sila ikukulong yung mga 10 years old o mga teenager, grabe po yan. Talagang yung kasutilan nila rito na nananapak lang, nagtitrip lang ng mga bata, nagnanakaw lang ng paunti-unti, chumuchongke-chongke lang. Pagdating doon, baka pag ilang panahon lang sa bilangguan, drug mas lalong lalala. Yun yung dapat nating maiwasan sa pagpapakulong lalo na dito sa. Ang problema naman sa isang banda, partner, yung kasalukuyan kasi, partner, tama kayo, ginagamit na sila ngayon ng mga sindikato dahil ang luwag ng batas natin eh. Teenager ka, hindi ka pwede ikulong. Balik ka sa nanay mo. Pag kinuha ng nanay, dapat ibigay na. Kasi walang pansalo yung DSWD. Wala tayong pansalo na. Walang pondo para dun. Panay ayuda at 20 pesos na bigas ang pinopondohan. Correct. Yan nga mga partner, isisingit ko lang dito. May comment si Sopra, sabi nga niya rito. Nawala ka partner Manong. Ha? Nawala ako? Wala. Tapos na ako. Tapos na? Ako wala. Sige. Okay. Ayan yan. Yung comment nga rito ni Sopra, ayon sa kanya, manood kayo sa Law and Crime sa US. Kahit 8 years old, pinoprosecute at adults for serious crimes. Grabe Ito'y sa totoo lang mga partner, hanga ako dyan sa US pagdating po sa mga ganitong usapin. Kaya lang, sa totoo lang, iba kasi yung US. Pilipinas. Oo, kasi yung mga bata talaga dyan, may mga naririnig po talaga tayo sa ating mga kakilala na nag-i-FU na talaga. FY nag-i-FY talaga dyan sa mga mismong tatay. Tatay mismo sasabihin, FU ko ka dad, ganon. Pero ito napakaliliit pa ng mga bata, gaganon na. Alam nyo, sa atin dito, bagamat mayroon tayong mga naririnig na sa atin mga iba't ibang mga bata na nagagaganyan na sa kanilang mga magulang, pero very minimal. Andun pa rin ako sa paniniwala na ang ating, the best pa rin ang ating family-oriented na style. Na pag-ano ng mga bata. Ang problema lang kasi natin dito, hindi nga natin talaga natutukoy kung ano talaga ang dapat natin na solusyonan. Una, ang solusyonan talaga dito ay yung kahirapan kasi kaya naman yan nakukuha ng mga sindikato, kaya naman magagamit yan dahil nga sa wala silang opsyon eh. Ito'y walang makain, kumakapit na lang sa patalim. Ganun ang kasabihan natin eh. Kung ang tao'y gipit, sa patalim kumakapit. Pero yung taong lubog sa utang, sa Bombay naman daw kumakapit. Pero kay Vice Ganda, iba naman ang kanyang sinasabi. Oo, anong sabi niya mga partner, Vice Ganda? Ang lalaking poge, pag gipit, saan lumalapit? Wag na. Huwag mo na pagkitin. Hindi. Yari tayo dyan. Patalastas lang yon. Ayun, so, ito, dapat talaga, unahin nila yung itong ang mga, instead, kamukha yan, di ba, napakarami nga nilang mga ayuda na binuo. Itong pinamumudmod nilang ayuda, linalagay nilang pondo dyan, what if kung gawan malalaking rehabilitation center katulad ng ginawa ni Tatay Digong para naman dito sa mga biktima ng mga durugista. Doon sila ilagay sa isang pasilidad na puro karamihan sa kanila lahat sila mga bata na may mga parehas na mga case. Or kaya segregated sila roon, halimbawa isang classroom o isang parang ganon, parang classroom. Total. Tapos mag-aaral pa rin. Mag-aaral pa rin sila doon. Yun ang kanilang parusa. Tumutok na sila sa pag-aaral at obligahin na sila ngayon mag-aral. Halimbawa, isang batang anak Muslim, anak Kristiyano, anak Budismo. Kung ano man ang kanilang religion, pagsamasamahin sila roon, tuturuan sila ng kanilang religion doon sa isang classroom na yon para maunawaan nila kung bakit kailangan nandoon sila at bakit nila kailangan pagdaanan. Dapat mayroon tayong ganitong klaseng mga facility para matugunan natin. Kasi ito, halimbawa lang, magtuloy itong sinasabing batas na pinapanukala ngayon ng Senator Robin Padilla. Mag-undergo na ito. Mayroon nang makukulong ngayon. Saan mo dadalhin? Dadalhin mo ba sa Muntik agad? So, yun na mahirap dyan. Ayon na rin sa ating partner buds na, di ba, yung isang bata pang kriminal na si JB Sebastian, napakasikat. Doon na lang daw natuto.
sa loob ng facility. Hindi malayong mangyari 'yon kasi nga kumbaga yung environment mo magsising in ka na dyan dahil yun na yung ano mo eh. Kumbaga parang pinagda mo, ito na yung mundo ko, yayakapin ko na lang. What if kung talagang mayroon tayong magandang vision doon sa mga bata na pag nakakita tayo ng mga batang nakagawa ng heinous crimes, instead na parusahan natin, bigyan pa natin ng magandang chance. At yung chance na yon hindi lang basta maganda, kundi bibigyan natin ng magandang rehabilitasyon. At ibabase pa rin natin sa Biblia ang lahat ng mga desisyon na sinasabi ng Biblia, habang may buhay, may pag-asa. Yun lang, mga partner. Kasi mga kapartner kasi, maraming mga Pilipino na parang gusto nilang ihalin tulad yung kultura natin sa kultura ng mga ibang lahi. Magkaiba po talaga ang kultura ng Amerikano at ang Pilipinas. Tayo po mga Pilipino talaga, likas pa rin sa atin ang pagmamahal sa kapwa natin. Hindi po natin yan may tanggi. Kahit nga nag-asawa na, nasa bahay pa rin ng magulang nakatira, nagkapamilya, nasa bahay pa rin ng magulang nakatira eh. What more, kaya yung batang 10 anyos, 12 years old, hindi ba natin kayang kanlungin yan? Tama yung sinabi ni partner VMR. Meron kasing boys town ang ating bansa. Pero hindi ganong kaganda yung pasilidad at kulang sa pundo. Siguro kung ituloy yung batas na yan, bago i-implement yan, kailangan magkaroon na ng napakaraming rehabilitation center, mga facilities na hindi po pwede na paisama itong mga kabataan sa mga normal na mga kriminal. No, kasi sa akin naniniwala ako, kaya pa rin baguhin natin yung mga kabataang ito. Hindi po pwedeng sasabihin, kriminal yan, gumawa ng krimen, gumawa ng krimen. Hindi po question sa atin dito na panagutin yung bata, panagutin, parusahan. Pero huwag mong isali sa mga ditatak na mga kriminal talaga na, mga nagdurugista, kung ano-anong pinanggagawa sa buhay. I-rehab natin sila. Ituwid natin ang buhay nila. Pangalagaan natin yung buhay nila. Ako, partner, ganito meron akong kawang gawa lagi. At naniniwala ako, ang pinakapaborito kong binibigyan ng kawang gawa, yung mga kabataan, yung mga nasa kalye. Ginagawa ko yan, siguro mga 3 times a year. Kamakailan, namigay ako ng notebooks. Pero nag-sponsor. Namimigay ako. Kasi ako naniniwala ako, itong mga batang ito, mapupunan mo lang yung kanilang maliit na pangangailangan. Pwede na magbago ang buhay nila. Kahit maliit lang yun binibigyan ko sila ng 8 notebooks, binibigyan ko yung mga yan, karamihan. Kayong mga nasa bangkita nakatira ang mga yan, mga badyaw, nag-aaral sila. Kung binigyan mo ng 8 notebooks yan, mga kapartner, maniwala kayo sa akin, pwedeng mabago ang buhay nila sa binigay mong ganun. Ibig sabihin, madudugtungan mo lang ang kanilang pangarap. Bakit ayaw natin gawin muna yan? Hanapin natin yung mga batang ganyan sa tingin nyo ay pariwara. Gamitin natin ang pundo ng gobyerno sa tama. Kasi ang problema talaga natin dito ay kahirapan. Yan ang dapat na solusyonan. Unahin natin yung mga nasa distress area. Hanapin natin yon para nang makontrol natin ang pagdami ng pagkasangkot ng mga kabataan, minor de edad sa krimen. Wala naman silang ginagawa eh. Di ba? Magpapasa tayo ng batas. May ginagawa ba kayo para sa mga kabataan? Meron ba? Yun ang tanong mo sa kanila. Bakit ayaw muna natin gumawa ng napakagandang programa? Kung hindi kaya natin solusyonan, baka malutas natin ang problema. Prevention is better than cure. Yun yung iniisip ko dyan, partner Badong. At sangayon ako, partner. Naalala ko lang kasi squatter kami, partner eh. Talagang yung culture talaga sa amin, abnormal ka pag nag-aaral ka. Alam mo yan, partner? Ikaw ang abnormal, ako ang abnormal eh, kasi lahat sila tambay eh. Ang hirap ng hindi ka normal. Kaya talagang yun yung culture talaga ron. Pero partner, nabanggit mo yung sinasabi mo, maliit na bagay. Sa aming mga, sabi ko na nga na squatter, meron dun mga nagba-Bible study. Magpapamerienda muna siya. May pamerienda sila, partner. Yung mga simpleng ganyan na gawain na tuto mo yung mga bata.
Tapos ang nakakakuha sa kanila yung mga sindikato dahil gutom nga eh. Bakit hindi yung mga simbahan na pakain ka lang dyan, Father, pakain ka lang dyan, Pastor? Yung mga yan, pupunta yan, uupo doon kasi alam nila may pagkain eh. Makikinig yun. Makikinig yan. Yun yung ikalawa, partner. Pwede rin yung sa experience naman nila Mike Tyson. True sports. Tinuruan ko mga basagulero. Ngayon, naging world champion, partner. Yung mga nahuli natin ng mga snatcher, turuan natin ng proper na pagtakbo. Ang bibilis na niya, snatcher yan eh. Wala nakakahabol, partner eh. Tuturuan mo na lang ng technique. Yung mga basagulero, katulad ni Mike Tyson nga, pinakamagandang halimbawa. Basagulero siya, tinuruan siya ng proper technique para mag-boxing. Sumikat pa. World champion, partner. Sumikat pa, no? Sumikat. Yung mga tambay, tignan nyo, ang dami natin tambay na world champion sa bilyar. Mabuti na lang, hindi naging addict. Yun yung sinasabi natin na true sports, pwede silang makakawala. Partner, Dugtong lang partner kaya partner Badong. Si former President Duterte, meron siyang ginagawa ng parang nasa Pampanga partner yung eskwelahan ng mga atleta. Eskwelahan ng mga atleta, yun na lang punduhan ng maayos, palakihin na lang yan. Doon na ilagay lahat ng mga nasa mga street lahat na snatcher. Lahat ng snatcher doon na lahat. Hindi kulungan, partner. Boarding house. Oo, eskwelahan. Yun, nag-aaral sila. Gamitin na lang nila yun. May boarding house pa. Yun na lang. Tuturuan na lang yung may snatcher na proper na pagtakbo. Bigyan sila ng cellphone, partner. Tasabulin sila. Cellphone, takbo ka. Habulin ka ng nakapulis. Alam niyo yung partner. Bukod dyan sa yung running, yung tamang pagbo, mayroon pa, isa pa, yung bunang track and field, pwede rin yun. Kasi yung iba dyan dati sa may Guadalupe, ang gagaling dyan, talon ng bus. Pag akyat ng bus, pag talon, tatalon din dun sa may tatalon din sa may Center Island. Kaya magaling mga and field siguro yung mga yun maturuan, di ba? Correct. Mga talon-talon, anong tawag doon? Yung long jump pala. Long jump, high jump. Pwede. Oo, yan.